Base sa pag-aaral ng PHIVOLCS o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology at ng JICA o ang Japan International Cooperation Agency, halos 40% o 4 sa kada 10 bahay sa Metro Manila ang posibleng lubhang masira oras na tumama ang the big one o ang malakas na lindol. Isa pa raw sa nakababahala ayon sa ilang eksperto ang kakulangan ng mga open space na pwedeng takbuhan ng mga tao sakaling lumindol. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, kakibat nga ng anumang paghahanda sa anumang sakuna ay ang pagkakaroon ng lugar para mag-evacuate. At yan nga inaalala ng ina-eksperto sa kalagayan ng Metro Manila na 100% urbanized na at napakalimitado ng mga open space. Sa videong ito na aking nakunan mula sa eroplano, kitang-kita kung gaano nakadami ang mga gusali, kabahayan at mga estruktura sa Metro Manila. Mabibilang na lamang ang mga lugar na maraming puno o open space. Sa ritratong ito naman na naging viral sa internet, makikita kung gaano katindi ang siksikan ng mga bahay sa isang bahagi ng Kamaynilaan. Ayon sa post, kuha daw ito sa bahagi ng Pasig. Kaya naman ang urban planner na si Architect Filino Palafox Jr. nangangamba kapag dumating ang pinangangambang 7.2 magnitude na lindol oras na gumalaw ang West Valley Fault. Sinabi ni Palafox sa GMA News Online, dapat may malalapit na open space na pwedeng takbuhan ng mga tao kapag lumindol. Dapat daw 5 minuto lang ang layo nito sa kanilang mga kabahayan. Aminado ang PHIVOLCS, mas sikip na talaga ang Metro Manila, bagay na lubhang mapanganib oras na lumindol. Sa pag-aaral nga ng kanila ginawa kasama ang Japan International Cooperation Agency o JICA, halos 40% ng mga kabahayan sa Kamaynilaan ay magkakaroon ng slight to heavy damage oras na tumama ang tinaguriang the big one. Dapat talaga meron tayong mga open spaces. Doon ka muna. Matapos tumama ang isang malakas na lindol, dapat daw talagang lumabas sa open space ang mga tao. Ito ay para umiwas na madaganan kapag nagka-aftershock. At dahil mayorya naman ng mga lugar sa Kamaynilaan ay mga villages o kabahayan na may mabababang struktura, pwede ng open space ang kalsada. Sa loob ng subdivision, hindi naman nagdadrive lahat ng tao continuously. So ang mga kalsada, lalayon mo lang kung may mga kuryente dyan. Sa mga kalsada, pwede ka na immediately. So pwede yon. Kapag hindi na raw pwedeng balikan ng mga kabahayan dahil sa damage, dito na mangangailangan ng mas malaking lugar. Ayon sa plano ng MMDA, dito na nila gagamitin ang naglalakiang golf course sa Metro Manila. Pero ayon sa PHIVOLCS, bukod sa evacuation area, mahalaga ring maghanda ang bawat pamilya. Kaya panukala nila sa DepEd, isama ito sa mga gawaing pambahay ng mga estudyante. Gumawa ng homework or assignment about earthquake preparedness at the family level. Ano na yun mas practical na homework yan. Na ang bata ay makipag-usap sa family, tatay, nanay, mga kapatid at discuss yung kanilang plano. At para makatulong sa mga taong hindi tiyak kung matibay ang kanilang bahay, may ginawa ang PHIVOLCS na isang checklist. Tinatawag na How Safe is My House. Kahit hindi ka inhenyero, malalaman mo kung kakayanin ng iyong bahay ang isang malakas na lindol. May 12 tanong to. Bawat tanong ay dapat sagutin lang ng 1 or 0. Kung perfect score ka, maayos yung bahay mo. Kung mababa ang puntos, delikado yan sa lindol. Yung How Safe is My House na 12-point questionnaire, Jessica, ay makikita sa website ng PHIVOLCS sa phivolcs.dost.gov.ph. Kahit sino ay pwedeng maka-access niyan at depende sa score mong makukuha ay kailangan ng kumonsulta sa eksperto para sa kaukulang engineering intervention kung kinakailangan bilang paghahanda nga sa lindol. Jessica? Ulitin ko lang yung datos, Rafi, kasi nakakabahala talaga. 40% ng mga bahay sa Metro Manila, that's 4 out of 10. Kada 10 bahay, 4 doon yung sinasabi ng PHIVOLCS na estimate nila na maaapektuhan ng lindol. Yes, Jessica, at tandaan natin yung figure na ay 2004 pa. Pero umaasa naman na Jessica, yung PHIVOLCS na mula noong 2004 hanggang ngayon ay kumonti yan, hindi dadami. Dahil bagamat dumami yung mga bahay, sana ay sumunod yung mga bahay na ito sa building code. Kung kaya't sana ay mas kaunti yung number na yan base doon sa ginawa nilang pag-aaral noong 2004, Jessica. Nakakabahala pag nakita mo itong mga litratong to, yung kuha mo sa eroplano at saka itong contributed na photo na ito. Grabe yung how densely populated itong ating syudad, no? Napakarami nating nagsisiksikan dito.
Yun na nga, Jessica, at napaka-ironic na yung Maynila ay isa sa mga napakagandang may disenyong urban planning sana. Katunayan itong si Daniel Burnham na siyang gumawa nung Burnham Park doon sa Baguio, ay may disenyo siyang ginawa noong pang 1905 na nakapattern doon sa ginamit sa Washington DC sa Amerika. Hindi ito nasunod at kahit yung mga lumang kautusan noong panahon noong Kastila na Law of the Indies, kung saan nakadekree doon na dapat lahat ng komunidad ay mayroong plaza, ay hindi rin ito nasunod at lahat halos ay natayuan na ng mga gusali, Jessica. At dahil nga napaka-densely populated ng ating syudad, yan din ang nagpapataas ng risk, no? Kapag tumama ang isang malakas na lindol na pinangangambahan nga maging ng mga eksperto sa lindol ng FIVOX. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.